Kamustas? Welcome sa aking channel, Watch Me. Na kung saan ay tungkol sa mga watch ang aking papakita sa channel na to. Ito palang movement ko ngayon. This is a Seiko 7009A movement. Plano ko dito is palitan ko ng Dia-Shock kasi na-damage ko siya. Yung Dia-Shock nga nasa loob niyang pagka tinanggal natin yung day wheel. Yan. Ito na siya. Kaya ako siya papalitan kasi na-damage ko yung balance wheel nung nilagay ko siya sa movement holder. Hindi ko napansin na habang iniipit siya ng movement holder na naiipit na pala yung balance wheel. So, anyways, napalitan ko na yung balance wheel na ito. Kaya lang medyo mababa yung amplitude niya. So, suspecha ko itong Dia-Shock na kasi since napalitan ko na yung balance wheel, no? Yan. Pero bago natin siya palitan, check muna natin yung performance niya. Yan, makikita niyo yung amplitude niya, medyo mababa ng konti. So, ito yung donor movement. It's also a 7009A Seiko na binili ko. Kukunin ko lang yung Dia-Shock niya. Para makuha mo, kailangan matanggalin yung C-clip. Yan. And then, pag natanggal mo na yung C-clip na yan, tatanggalin ko na rin yung wheel day. Yung day wheel niya. Yan. Pag natanggal mo na yan, makikita mo na yung Dia-Shock. Pero, hindi mo pa rin siya ma-access kasi meron pang nakaharang na jumper nung day wheel na may dalawang screw. Tanggalin ko muna itong dalawang screw na to para ma-access natin siya. Yan. Medyo maliit yan. Pasensya na sa camera ko. Medyo telepono lang gamit ko dito eh. Actually, this is just an experimental video. Tatry ko lang kung kaya kong gumawa ng video. Anyways, yan. Tinatanggal ko na yung dalawang screw. Medyo mahirap lang kasi nakaharang yung camera and wala naman akong microscope pa. Gamit ko dito yung loop. Tapos naglolo ko pa itong mga screwdrivers ko. Sa ngayon, meron akong dalawang set na I got from nakuha ko lang siya sa online store. Problema lang dito sa mga online store na tools is yung ang bilis niyang masira. Yan. So, tatry ko rin itong isang screw ko sakaling gumana. Again guys, sobrang liit na itong screw na to na sa naked eye medyo mahirap siyang maaninag. Not unless 20/20 pa yung vision mo. Ako hindi na 20/20. Pero kaya ba naman? Ngayon gamit ko dito, meron akong loop na loop ko dito is 4 times magnification. Yan. So, tanggalin ko lang to. Ayan. Yung jumper na. Then, pag natanggal mo na yung jumper na yan, kakaroon ka ng access doon sa Dia-Shock. Yung Dia-Shock, yun yung humahawak sa pinaka-balance wheel. Meron yan sa harap and meron din yan doon sa likod ng balance wheel. Purpose niyan is para kung sakaling mabaksak yung relo mo, hindi siya madadamage. Yan yung mag-a-absorb ng shock. Yan. Kung maliit yung screw, ganun din kaliit ito. Yan, yung lock nito. Kailangan mo siyang i-turn. Meron siyang mga slot. Bali, may 3 siyang prong sa gilid. Yan, ita-turn mo siya isa-isa na tumapat doon sa slot nung bago mo makuha tong lock na to. Then, pag nakuha mo na yan,
gamitan mo ng Rodico para makuha mo yung dia shock. Yan yung dia shock niya. Sorry guys, hindi ko lang masyado maipakita sa inyo kasi again, telepono lang ang gamit ko dito. Itong phone ko. Hopefully, pag nagkaroon ako, mag-i-invest ako sa camera. Or siguro, maayos ko pa yung mga focus. This is my first video, by the way. Gusto ko lang share sa inyo itong bago kong hobby. Yung ginagawa ko. Ayan, pag natanggal mo na siya, linisin ko muna kasi medyo nasa lumang movement to. Itong donor movement ko is luma na to. Binili ko lang to sa nagbebenta ng mga movements na siguro matagal lang hindi gumagana to and puno na ng dumihan. So, kailangan linisin mo muna. Pasensya na hindi ko maitapat sa ano at mahirap gumawa and at the same time inaasikaso mo yung camera. Anyways, yan yung cap jewel niya. And then, yung pinaka-dia shock. Actually, tatlong parte ang dia shock eh. Yung pinaka-body niya, yung pinaka-dia shock mismo. Tapos yung cap jewel. And then yung lock niya na kailangan mong i-turn. May tatlo siyang prong. Tatapat mo sa bawat slot niya. Yan. So, since nalinis ko na, lagyan natin, i-lubricate natin siya. Patakan natin siya ng oil. Ang pagpatak niya sa gitna lang ng jewel, isang patak lang. Tapos, isaklog niya yung dia shock. Yan. Yan. Sa una medyo mahirap guys, pero pag nasanay na kayo, practice lang. Kaya nagagawa nyo na siya ng madalas, mga ilang beses na, masasanay na rin. Yung motor skill nyo medyo matitrain na. Sa una medyo magalaw. Yan. Linis ko na siya. Ngayon, after yan, punta naman tayo dun sa movement ko na papalitan ko. Since natapos na tayo dun sa natanggal na natin siya sa donor movement. Ito na yung movement na papalitan ko. Yan. Hopefully, makaano siya. Yan. So, same procedure. Tanggal yung mga wheel day. Tapos yung jumper niya na may dalawang screw. Jumper ng wheel day ito, ha? Yung tinatanggal natin. Yan. Hirap lang. Sorry, hindi ko maipakita sa inyo kasi tinanggal ko muna yung rotor pala kasi medyo sagabal sa holder pagka inilagay baka ma-damage pa siya. So, yeah, sa 7009 dito mas safe kung dito mo ilalagay yung kundi ganito yung position ng movement sa paglalagay sa holder. Medyo malayo yung balance wheel sa clamp para hindi siya ma-damage. Nung una hindi ko alam, kaya lagay lang ako basta. Tapos nalaman ko yun, sira na siya. Kaya bumili ako ng another movement. Yun nga yung naging donor. Kinuha ko yung balance wheel. Nilagay ko. And still medyo hindi pa rin maganda yung performance niya. So sinuspetsahan ko itong dia shock. Kasi isa to naman sa mga affected. Hopefully magbago. Tingnan natin pag napalitan natin. Yan. Same procedure. Kung paano natin tinanggal yung sa donor, ganun din. Since pareho lang naman siya. Tanggalin yung lock muna after ng mga jumper at saka ng wheel. Yan. Medyo maliliit lang siya guys. Mahirap siya talaga kung kailangan nyo ng loop. By the way pala guys, kailangan nyo mag-aral na ito, mag-practice. Kung wala kayong alam na pag-aaralan, meron nag-o-offer na ito ng training dyan sa may Santa Cruz, Manila na pinamumunuan ni Sir Israel.
Sirsig. Yan. Mababait na guro. Pwede kayong mag-ano doon. Mura lang. Hanapin nyo lang yung watchmaking in the Philippines sa Google. Lalabas na yon. So yan. Ngayon ikakabit ko na yung dia shank na tinanggal ko from the donor movement. Yan. Yan. Naglagay lang ako ng ng parang medyo may nakita nyo ng konti yung may idea kayo kung gaano siya ka-liit paano gawin. Kung medyo may interest kayo na magkalikalikot ng mga ganitong bagay, yan, pwede kayong mag-aaral doon kay Sir Israel. Type nyo lang sa Google Philippine Watchmaking School, and yun yung kagad lalabas. Yan. Yung training is 3 months, pero napakaraming benefits, guys. Pagka kailangan nyo ng tulong, meron kayong kailangang gawin na hindi nahihirapan kayong intindihin, willing tumulong yung mga professor natin doon, yung mga nagtuturo. Yan, napalitan ko na siya. So, babalik ko lang yung tinanggal ko na rotor. And then, check natin yung yung performance niya. Ang gamit ko pala sa pag-check ng wala naman akong time grapher pa. Which is, plano ko rin bumili in the future. Gamit ko muna itong app. Yan. Ayun, medyo tumaas na siya. Kaya, medyo successful. Thank you.